Hi guys, good evening. Oh my God. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako sanay magsalita sa camera. Um, wala naman akong kakwentuhan dito sa bahay. So, share ko lang sa inyo yung mga nangyari sa buhay-buhay. Marami nang nangyari. Matagal akong walang upload. Kasi hindi ko kaya mag-vlog sa mga panahon na yon. So, dito sa bahay, yan naman akong ibang kausap dito kundi ang asawa ko at ang anak ko. Maliban doon, wala na. Kapag may problema ako, di naman naiiwasan na walang problema. Dinadaan ko na lang sa panalangin. Pero syempre, di ba, iba pa rin yung may kausap ka na tao. December, yung mga ano ko pala, yung bagong upload ko guys, ano yun, puro clips lang yon, mga pinagsama-samang video na nakukuha ko kapag naisip kong mag-video. Yon. Nung bagong taon, wala akong video kasi ganito talaga yung buhay namin tuwing December. Talagang hindi ko alam, lagi talagang dumadating sa buhay namin na walang-wala talaga kami. So, paano namin dinadaos ang bagong taon? Normal lang. Kaugalian na namin na kapag sumapit ang alas 12 ng gabi, di ba nagpapaputok na yung lahat, nagkakasayahan na, maingay na ang paligid. Kami naman guys, ang ginagawa namin, nananalangin kami. Taon-taon namin ginagawa yun. Sinasalubong namin ang bagong taon ng pananalangin sa Diyos. Papasalamat, maganda man o hindi yung mga nangyari sa buong taon, kailangan mo pa rin magpasalamat. Kailangan mo pa rin maging thankful sa lahat ng bagay kasi wala ka man, kahit na ano, pero patuloy ka pa rin namang binibiyaya ng Ama. Yung buhay natin, araw-araw, gumigising tayo, araw-araw, makikipagbaka tayo. Napakalaking biyaya na yun para sa amin. Hindi naman lahat ng pagpapala ay puro kaginhawaan, maraming pera, maraming bagay-bagay na ganito, ganyan, ganon. Iba-iba naman tayo ng buhay. Alam mo naman na swerte na kung may manood nitong vlog ko dahil hindi naman ako sikat na vlogger, diba? Kumbaga, libangan ko lang to guys para, alam yun, may keep nung memories. Then, gusto ko lang i-video yung mga nangyayari. Alam nyo guys, nung wala pang, hindi pa uso ang YouTube, kapag nakikita ko yung mga old videos ko, na sinasabi ko sa asawa ko na, oh, yung video ko pala dati, vlog na pala yun. So, kung uso na yung vlog noon pa lang, vlogger na tayo. Kahit hindi pa ako sanay makipag-usap sa camera, pagpasensyahan niyo na ako. At mahirap naman talagang magkwento na wala kang kausap. So, yun, December, pagkatapos nun, pero syempre meron naman kaming pagkain. Yung parang karaniwang ano lang, karaniwang araw lang na lumipas, may dinner kayo, may midnight snack. Yun, masaya na kami doon. Yung anak namin, hindi rin naman yung naghahanap na kailangan may ganito, may ganyan. Kung anong ihahain mo sa lamesa, masaya na yun. Hindi siya mapaghanap ng kung ano-ano. Naiintindihan niya yung buhay namin mag-asawa. Although, sa part naming mag-asawa, nalulungkot kami kasi hindi namin maibigay yung magandang buhay, kahit nag-iisa lang siya. Pero, naiintindihan niya yung sa murang edad niya lang.
Pasensya na guys yung naririnig yung may umuugong. Electric fan yon. Mainit kasi nandito kasi ako sa kwarto. So, naliligo yung anak ko. Kaya, kwento muna ako sa inyo. Then, December, nag-apply kami ng trabaho na video ko na yung trabaho namin. Na-vlog ko na yun eh. Na-upload ko na yun kung ano yung trabaho namin is real estate. Nag-onboard kami ng December 1. Yes, December 1. Nag-onboard kami ng December 1. Then, 15, dapat meron na kaming sweldo or allowance kung tawagin sa real estate. 15, kinsanas katapusan din yun. Ngayon, dahil na late kami magpasa ng ATM namin, kami mag-asawa, hindi nga kami makapag-open kasi nga wala kaming pera. Although yung pang-open lang naman is 100 pesos, pero wala talaga kami. Kundi para lang namin mairaos yung pagpasok ng anak namin sa araw-araw. Then yung pamasahe namin, papunta sa trabaho, para mag-duty. So, ganun lang. Pagkain namin sa araw-araw, yun, maitawid namin. Pero, yung para doon sa pagbubukas, wala kaming budget yung kahit 100 pesos lang yon. So, dalawa kami, 200 pesos yon. Nakapagpasa yung aking asawa ng December 7. Ako, December 18 na ako nakapagpasa. So, hindi kami nabigyan ng allowance ng 15 kasi nga, hindi kami umabot sa cut-off daw. Hindi kami umabot. Okay lang sa amin. Okay lang din naman kasi wala pa rin naman kaming gaanong duty nun. Tapos, December 30, wala din kasi 'di ba? Busy na ang lahat para sa bagong taon, ang mga opisina maaga silang walang pasok. Kasi December nga, 'di ba? Mag-New Year, bagong taon. So anong nangyari? Wala kaming allowance ulit. 'Di ba dapat ang allowance namin i-doble na. Pero okay lang yun sa amin. Kasi wala pa rin naman kaming gaanong duty noon. Pero may duty na kami. Hindi nga lang siguro mga 1 hanggang 3, ganon. Ang sabi, ang sweldo daw, ang allowance daw ng December 30 is January 6 ibibigay. Ang nangyari guys, umasa kami. Kasi kaya ka nga naghanap ng trabaho, di ba? Para may sweldohin ka, yung natitirang pera mo, panggastos mo na yun hanggang sa makasweldo ka. Wala kaming naging sweldo, kaming mag-asawa. Pero yung mga tao ng asawa ko, meron yung 3. Kami lang ang wala. Kasi 5 kami guys, yung asawa ko, manager namin. Then 4 kami na property consultant. So, yung 3 meron. Kami mag-asawa wala. Kaya walang-wala talaga kami nung December. Tapos, January na, wala. Sila nakasweldo na, kami wala. Pagdating ng 15, yun. Nakatanggap kami ng first salary namin. Na dapat, 3 na yun or 2. So, yung mga tao, pangalawa na nila, nakatanggap din sila. So, yan, marami ng duty, pasok, araw-araw, ganon. Pagdating ng January 30, wala na naman. Kasi na-move daw. Kasi na-late daw hindi daw na-submit yung report. Pero na-submit na ng aking asawa yung mga reports na yon na kailangan nila. So, pagdating ng January 30, inagahan na naman ng asawa ko yung report niya para sa February 15 na sweldo namin. Yun, wala silang makatuwiran doon kasi hindi na nga kami nagkaroon ng allowance ng January 30, lahat kami. So, February 15, nagbigay sila. Etong February 30,
hindi na kami, bago mag February 30, hindi na kami pumasok kasi ah parang inalternate nila yung pagpapasahod sa amin. Kaya sabi namin, bawi naman na sila. Kumbaga, kung may lugi doon, kaming mag-asawa yun. Kaya sabi ko, papasok tayo ng papasok, pero wala naman tayong sweldo. 'Di ba? Kaya nga tayo naghanap ng trabaho para magka-pera. Kaya, kung wala naman, sa halip na gumastos pa tayo ng gumastos, aasa tayo na meron tayong sasahurin, pero wala naman. Kaya sabi ko, hanap na lang kami ng ibang trabaho. Although ako talaga guys, di talaga ako nagtatrabaho. Bakit ako napag-apply noong December 30? Kasi nang hinayang ako dun sa offer, nung interview yung aking asawa, sabi, nung nag-interview sa asawa ko, yung division manager, isama yung asawa kasi pwede nga daw sa kanilang company yung mag-asawa. So, di ba, bihira yun guys kasi halos lahat ayaw nila ng magkapamilya, magkaasawa. So, bago yun sa pandinig namin. So, ako naman, matagal na akong nasa bahay. Mula nung nagbuntis ako, ilang taon yung aking anak ngayon, 12. Ang tagal ko nang nasa bahay din. Yun, nagpa-interview ako, nag-training ako, lahat. Kahit na hindi na ako sanay, hindi ako sanay sa interview, ayoko talaga ng interview, ayoko ng training. Pero wala naman syempreng papasok ka ng trabaho na hindi mo pagdaanan, mag-exam. So, lahat yun, pinagdaanan ko yun. Tiniis ko kahit hindi ako sanay, para akong nai-stress or something, Ni-enjoy ko na lang yung sarili kong mag-duty. Kasi nandun na ako eh. 'Di ba? Kaya lang, hindi naging maganda kasi yung pagbibigay nila sa amin, yung pagiging pagpapasahod nila. Mas tanggap pa namin na, alam mo yun, yung sabi nila, sa kontrata namin, mga 2 months, di ba gano'n naman sa mga real estate, 2 months, 3 months may allowance kayo. After nun, pag wala kayong benta, duty pa rin kayo, pero wala na kayong allowance. Maliban na lang pag nakabenta. So sa amin, hindi na kami umabot ng 2 buwan kasi yun nga, para naging alternate yung pagpapasweldo sa amin. Sabi namin, mas tanggapan namin yung duty kami after ng 2 months, pero dapat tuloy-tuloy yung allowance. Mas tanggapan namin yon kaysa sa okay lang sa amin na dumuti after na dumuti pa ng dumuti kahit wala ng allowance. Hindi naman yung ganun na nag-uumpisa ka pa lang, allowance pa lang yon, papalya-palya na sila. What if kung may benta ka na, di ba? Pero sabi naman ng iba, maganda naman daw pag may benta. So, hindi naman yan candy or chocolate na piso hanggang 5 piso na binibenta mo. Syempre, di ba? Milyon yan. So, swertihan na lang talaga kung makakabenta ka kaagad. Willing naman kaming hintayin yun. Kaya lang, paano naman may anak kami na nag-aaral? Kung ganun yun. Biruin nyo guys, mula December hanggang ito, February, 2 pa lang ang nasusweldo namin. Tapos, hindi na naman kayo pasusweldo yung nakatapusan. Kaya hindi na kayo pumasok. Para saan pa, di ba? Ay, parang namiss ko talaga yung bahay. Ang ginawa ko, nung unang araw ko nag-stay ulit sa bahay, talagang naglinis ako na naglinis. Parang namiss ko talaga yung bahay. Naglinis ako, ang daming alikabok ng bahay ko kasi pag uwi namin, aalis kami ng madaling araw, pag uwi namin, gabi na. Maglalaba ako, magwawalis yung aking anak. Ganun yung routine namin noon. So, yun yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay. Sa pag-aaral naman ng aming anak, marami na rin nangyari. Marami na rin siyang labanan. Lumaban siya sa district meet ng chess. So, nag-champion siya. Na-vlog ko pala yun, guys. Nakapag-upload ako nung district meet niya. Nag-champion siya, din nag-division siya. Yun, yung division. Yun yung sa upload ko ngayon. Clips lang din yun. Yun, hindi siya nanalo. Siyempre, magagaling yung mga nandun. Lahat ng mga nandun, may coach or yung aking anak, laro-laro lang yun siya. Wala siyang coach, wala siyang club. Kaya, okay na rin karating siya ng division meet.
Last year, nakarating din siya ng division meet. Siya din yung champion ng district meet. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo. Marami pa akong sasabihin, kaya lang mahaba na itong video natin. So, bye-bye na muna. Bye!